You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without
soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Call to worship. Psalms 124 verses 6 to 8. Let us thank the Lord who has not let our enemies destroy us. We have escaped like a bird from a hunter's trap. The trap is broken, and we are free. Our help comes from the Lord who made heaven and earth. Yan, let's pray po. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, Lord, sa araw to na ipinagkaloob niyo sa amin, sa buhay na ibinigay mo, Lord God, and sa mga blessings
na binibigay mo at ibibigay pa lamang, Lord God. Hindi hadlang yung nangyayari ngayon sa mundo na to para hindi kami matuto sa gusto mong matutunan namin sa message na ipaparating mo sa amin ngayon, Lord God. And I pray, Lord God, na yung mga may sakit, Lord God, I pray na gumaling na sila kasi we know na walang ibang doktor na makakapagpagaling sa kanila kundi ikaw lamang, Lord God. Ikaw lang ang makakapagpagaling, Lord God. Ikaw lang ang may kaya nun, Lord God. I pray na kung ano man, Lord, yung kinakaharap ng mundong ito ay matapos na, Lord God, in your perfect time, Lord God. And we know na may purpose kung bakit nangyari ito, Lord God. And magtitiwala lang kami sa iyo, Lord God. Sa mga kasalanan po na nagawa namin at magagawa pa lamang, Lord God, patawarin mo po kami, Lord God. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Responsive reading. Romans 12 verses 1 to 2. So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicate to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good, is pleasing to Him, and is perfect. Happy Blessed Sunday worship to all. Welcome to our Sunday worship this morning. Kumusta na po kayong lahat, mga kapatid kay Kristo? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Patuloy po tayong magsama-samang magpuri, sumamba at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang pagpapala. Kung meron po kayong mga prayer requests, ipaabot lamang ninyo sa ating church office upang ating maipanalangin. Ganoon din sa lahat ng mga kapatiran, inaanyayahan namin kayo na makiisa sa ating online live streaming sa Makati UMC at 10 a.m. Connect na nyo lamang po sa Makati UMC. Inalangin po natin at suportahan ang ating iglesia dito sa Makati at naway patuloy na sumainyo ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan ng Diyos sa lahat ng panahon. Sa ating mga birthday celebrant, ating pong pinasasalamatan ng Diyos kaarawan ng ating mga kapatid na sumapit sa kanilang araw ng kapanganakan. Ang kapatid na Emmy Seredio ngayong August 23, Brother Paul Anthony Agtarap O August 25, and Leonard Banjola August 27. Ang aking dalangin, patuloy na pagpalain ng Diyos ang buhay ng ating mga kapatid na ito at patuloy naman nilang ipaglingkod ang kanilang buhay para sa ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dumako sa ating pastoral prayer at hinihiling ko po na tayo ay sama-samang manalangin at
Pagpasalamat natin ang lahat ng mga biyayang kaloob ng Diyos sa ating mga buhay at gayon din ang ating mga prayer concern. Tayo yumukod at tayo manalangin. Mapagpala, maibigin naming Diyos, nagpapasalamat po kami ngayong umaga sapagkat binigyan nyo kami muli ng pagkakataon na kayo ay makatagpo namin sa pamagitan ng aming online live streaming worship service. Salamat po Panginoon sa patuloy po ninyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, lalo na sa panahon ng COVID-19. Salamat po Panginoon sa buhay, kalakasan at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin Panginoon na patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakbay dito sa libutan at patuloy naming madama ang inyong kapangyarihan na magbibigay sa amin ng katagumpayan sa anumang kalagayan ng aming buhay. Patuloy po namin Panginoon, tinataas sa iyo ang aming buong kapatiran ng Makati United Methodist Church, lalo na po Panginoon ang mga kapatid namin na nagkaroon ng karamdaman sa kanilang pisikal na katawan. Dalangin ko Panginoon na biyayaan mo sila ng patuloy na kalakasang pisikal ng kanilang body resistance upang Panginoon mapaglabanan ang anumang uri ng karamdaman. At gayon din, patatagin po ninyo ang kanilang pananampalataya upang ipagkatiwala nila ang kanilang buhay sa inyo sapagkat ikaw ang aming Diyos, ang aming dakilang manggagamot na nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga prayer request ng aming mga kapatiran, lalo na po sila na nagkakaroon ng anxiety, ng kabalisahan dahil sa nangyayari sa aming bayan. Panginoon, bigyan mo kami ng complete peace of mind and entrust everything in your hand, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang may kapangyarihan na magbigay sa amin ng maayos at matagumpay na pamumuhay. Dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, ng bawat sambahayan na bumubuo ng iyong iglesia. Dalangin namin ang mga mag-asawa, ang mga magulang, mga magulang at mga anak. At gayon din, Panginoon, ang mga magkakapatid sa laman at sa espiritual. Patuloy po ninyo na pangunahan ang bawat isa sa amin upang maranasan namin ang iyong presensya at kapangyarihan sa bawat araw na idadagdag mo sa aming buhay. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na wala ng hanap buhay. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng pagkakataon na magamit nila yung mga talento na pinagkaloob mo sa kanila upang patuloy na matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa araw. Dinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid, O Diyos, na ngayon ay nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kasiguruhan na kayo ang aming Panginoon at kailanman hindi mo kami pamabayaan na malugmok sa anumang uri ng karamdaman. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang iyong iglesia sa kanyang kabuuan. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga manggagawa ninyo mula sa aming mga obispo, DSS, pastors, deaconesses, and lay people. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong buklurin ng pag-ibig at pagkakaisa at ng pananampalataya ang bawat isang mga iglesia, Panginoon, upang patuloy naming ipaglingkod ang aming mga buhay sa inyo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtugon mo sa aming mga panalangin, sa aming sama-samang pagdulog sa inyo. Tinataas po namin sa iyo ang aming pamayanan, ang bansang Pilipinas, lalo na sa panahong ito na marami ang naapektuhan ng COVID-19. O Diyos, tulungan mo ang bawat
mamayang Pilipino na amin pong pahalagahan ng buhay na kaloob ninyo at ingatan namin ito, Panginoon, na huwag kaming mahawa at huwag din naman kami makahawa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga pusong masunurin sa batas ng tao at sa batas ng Diyos upang, Panginoon, mapagtagumpayan namin ang pagsubok na ito naming pinagdadaanan. Salamat po, Panginoon, sa kasiguruhan, O Diyos. Mananatili kami sa inyo at mananatili kami sa iyong mga salita. Walang bagay na hindi nyo ipagkakaloob sa amin, anumang naisin namin. Salamat sa iyong pangako na mula sa iyong kayamanan hindi nauubos, iyong ipagkakaloob ng aming mga pangailangan sa pamagitan ng kaluwalhatian ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Panginoon, sa iyong mga kamay, patuloy po namin pinagtatagubilin ang mga kapatid namin, O Diyos, na ngayon ay nasa pagamutan. Si Brother Boy Villanueva, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, na pagpalain at ingatan ang aming kapatid na ito sa kanyang buhay at patuloy mo pa siyang pagkalooban ng ibayong kalakasan para sa isang magandang kinabukasan. O Diyos, pagpalain mo ang bawat bumubuo ng iyong iglesia, Panginoon. Gamitin mo kami na maging instrumento kami upang makapagbigay kaaliwan at maibahagi namin ang iyong mabuting balita ng kaligtasan na magbibigay ng pag-asa sa lahat ng aming mga kamabayan. Kaya, Panginoon, sa iyong makamay, nilalagak namin ang lahat ng ito at nagpapasalamat na kami, Panginoon, sapagkat alam namin hindi po mabibigo ang mga anak mo na nagmamahal, nagtatapat at sumusunod sa iyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin na mayroong pag-asa, pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Old Testament, Exodus 1 verses 8 to 22. Then a new king, who knew nothing about Joseph, came to power in Egypt. He said to his people, "These Israelites are so numerous and strong that they are a threat to us. In case of war, they might join our enemies in order to fight against us, and might escape from the country. We must find some way to keep them from becoming even more numerous." So the Egyptians put slave drivers over them to crush their spirit with hard labor. The Israelites built the cities of Pithom and Ramesses to serve as supply centers for the king. But the more the Egyptians oppressed the Israelites, the more they increased in number, and the farther they spread through the land. The Egyptians came to fear the Israelites and made their lives miserable by forcing them into cruel slavery. They made them work on their building projects and in their fields, and they had no pity on them. Then the king of Egypt spoke to Shiphrah and Puah, the two midwives who helped the Hebrew woman. "When you help the Hebrew woman give birth," he said to them, "kill the baby if it is a boy, but if it is a girl, let it live." But the midwives were God-fearing, so did not obey the king. Instead, they let the boys live. So the king sent for the midwives and asked them, "Why are you doing this? Why are you letting the boys live?" They answered, "The Hebrew women are not like Egyptian women. They give birth easily,
and their babies are born before either of us gets there. Because the midwives were fearing, God was good to them and gave them families of their own. And the Israelites continued to increase and become strong. Finally, the king issued a command to all his people. Take every newborn Hebrew boy and throw him into Nile, but let all the girls. Ang ating pong ebanghelyo sa umagang ito ay matatagpuan natin sa aklat ni San Mateo sa kabanata 16, mga talatang 13 hanggang 20, na ganito ang sinasabi. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot rin sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Ito ang salita ng Diyos sa kanyang bayan. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ang ating pong mensahe ngayon ay tungkol sa mga disipulo ni Kristo, tagapamagitan at mga saserdote ng lahat ng mananampalataya. Disciples of Christ, mediators and priests of all believers. At ang batayan po ng ating aralin ngayon ay masusumpungan natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, kabanata 12, mga talatang 1 hanggang 2, na ganito ang sinasabi, pamumuhay Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na iyalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo manalangin. Mapagpala naming Diyos, aming amang maibigin at mahabagin. Salamat po o Diyos sa iyong
pagmamahal, sa inyong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin, na kami ay binigyan mo ng pagkakataon na magkaroon ng kaugnayan sa inyo upang maranasan ka namin sa aming buhay. Sa pagkakataong ito, dinadalangin ko po, Panginoon, na maghari po kayo sa amin, pangunahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, at kayo po ang magsalita sa bawat isa sa amin upang tanggapin namin, Panginoon, ang biyaya, ang pagpapala na ipagkakaloob mo sa amin ngayong umaga. Samahan niyo kami, Panginoon, at pangunahan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Disciples of Christ, mediators and priests of all believers. One of the good things I've learned from Martin Luther King is his statement and belief that Christians or Christ followers are priests of all believers. If you will ask who are the Christians and believers, they are those who have faith and reverence to God, no matter what denomination or group they belong. Noong panahon ni Jose, kilalang-kilala ang angkan ni Jacob. Ngunit nang siya'y mamatay, siya'y nalimutan na. Ngunit hindi nagbago ang pagdami ng mga Israelitas na nakatira sa Ehipto. Kaya't sila ay mabilis na lumago at naging makapangyarihan at napuno nila ang buong lupain ng Ehipto. Nang magkaroon ng bagong hari ang Egypt, ay hindi nakakilala kay Jose. Ito ay nangamba sa pagdami at paglakas ng mga Israelitas. Kaya gumawa sila ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami, sapagkat natatakot sila na baka ang mga Israelita ay kumampi sa kanilang mga kaaway at tumakas sa kanilang lupain. At dahil dito, lalong pinahirapan, pinagmalupitan ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Ngunit lalo pa silang dumami sa iba't ibang lugar. Kaya pinatawag ng Paraon sina Selpa at Pua na mga komadrona at inutusan sila na patayin ang lahat ng lalaking Hebreo na ipanganganak upang hindi na dumami ang mga Israelitas. Ngunit dahil sa may takot si Selpa at Pua sa Diyos, hindi nila sinunod ang utos ng hari. Kaya pinatawag sila upang tanungin kung bakit hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki ng Hebreo. Sinabi nila na mas mabilis manganak ang mga babaeng Hebreo kaysa sa mga babaeng Ehipsyo. Kaya pagdating nila, nakapanganak na sila. Kaya patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelitas. At pinagpala naman ng Diyos ang mga komadrona at binigyan ng sariling pamilya. Dahil dito, iniutos din ng Paraon na ang lahat ng lalaking Hebreo na isisilang ay itapon sa ilog Nilo. At ganoon ang nangyari, kaya gumawa ang Diyos sa buhay ni Selpa at Pua, na sa kabila ng panganib
na hinaharap nila dahil sa hindi pagsunod sa utos ng hari, sila ay nanindigan sa kanilang pananampalataya at pinagpala naman sila ng Diyos. Silpa and Puwa stand courageously and compassionately mediate between human and divine. They serve the Hebrews as God-fearing midwives. They serve as priests. Ang kasaysayang ito ay magpapatunay na higit na makapangyarihan ang Diyos kaysa tao. At ito ay mangyayari lamang kung lahat ng nananalig at may takot sa Diyos ay gagampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mga tagapamagitan ng pagiging isang matapat na saserdote ng Diyos. Tayo bilang mga disipulo ni Kristo, meron ba tayong karanasan na naging pari tayo sa ating mga kapwa-tao? Paano tayo magiging mga pari ng Diyos at tagapamagitan ng tao at ng Diyos? Sa banal na kasulatan, mababasa natin sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan ang mga taong ginamit ng Diyos na tagapamagitan ng Diyos at sa tao. Sila yaong mga taong may malasakit sa kapakanan ng iba. Sila yaong mga tinawag at pinili na maging lingkod ng Diyos at may katangian ng Diyos. Tingnan natin ang buhay ni Moses. Si Moses ay isang Hebreo na inampon ng anak ng Paraon, kaya siya ay naging prinsipe ng Ehipto. Bagamat siya ay prinsipe ng Ehipto, siya ay pinalaki ng kanyang ina bilang isang mabuting tao at isang Hebreo. Siya ay naging tagapagtanggol ng mga Hebreo nang minsan nakita niyang patayin kanyang patayin ang isang Ehipsyo na sinasaktan ang isang Hebreo. Si Moses ay may katangian na mahabagin sa mga taong hindi nabibigyan ng katarungan. Minsan nakita niya ang dalawang Hebreo na nag-aaway. Tinanong niya ang Hebreo, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sinabi ng Hebreo ang ginawang pagpatay ni Moses sa isang Ehipsyo. At ito'y nakarating sa Paraon. Kaya tumakas si Moses at gusto siyang patayin ng Paraon. Siya ay nakarating sa Midian at doon nga nakatagpo niya ang Diyos na nag-utos sa kanya na palayain ng mga Israelitas sa kapangyarihan ni Paraon. Si Moses ay naging tagapamagitan ng Diyos at tao dahil sa kanyang pagiging mapagmalasakit sa mga inaapi. Kalawa, si San Pablo na taga-usig ng Kristiyano na tinawag ng Diyos upang maging tagapamagitan ng Diyos at ng mga Hudyo at mga Hintil. Siya ang ginamit ng Diyos sa mga Hintil upang maligtas. Nang makatagpo niya si Kristo Jesus sa daang Damasco, siya ay nagbago. Siya ay naging tagapangaral ng Diyos sa mga taong nais maligtas. Nang maranasan ni Saulo o ni Pablo ang pagliligtas at pagpapatawad ng Diyos, iniyalay niya ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng mga tao. Hindi siya natakot sa mga nagtatangka sa buhay niya, kundi ipinaglingkod niya ang kanyang buhay sa Diyos. Naglakbay siya sa iba't ibang bayan upang ipangaral lamang ang mabuting balita ng kaligtasan. Sinabi niya sa 2 Timothy chapter 6 verses 6 to 8, dumating na ang panahon ng pagpanaw ko
sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko ang dapat kong takbuhan at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya tinanggap niya ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ang Panginoon na makatarungan hukom ang siyang magpuputong sa kanya ng korona, at hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Ang isang pari o tagapamagitan ng Diyos at tao na nakaranas ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos ay kailangang mag-alay ng kanyang sarili na isang buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, na hindi nakikiayon sa takbo ng mundong ito at handang baguhin ng Diyos ang kanyang pag-iisip upang maunawaan ang kalooban ng Diyos at magawa niya kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Romans 12:1 and 2. Ang pari o saserdote ay handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa iba at para sa misyon ng ating Panginoon. Nakahanda ka ba na maging saserdote ng kaharian ng Diyos at maging salamin ng biyaya ng Diyos tulad ni Kristo, na tagapamagitan ng Diyos para sa isa't isa at sa buong sanlibutan? We must be a kingdom of priests for one another. Ikatlo, to be priests and mediators of God, we must know first the identity of Christ. When Jesus asked his disciples, "Who do you say that I am?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Pinagpala ka, Simon, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. Dahil dito, sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at walang kapangyarihan ng kamatayan na magtatagumpay laban sa aking iglesia." Bilang tagasunod ni Kristo, ibinigay ng Diyos kay Pedro ang susi ng kaharian ng langit, at ipinabawal niya sa lupa, at ganun din sa langit ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ipinahintulot din niya sa lupa ang ipahihintulot sa langit na mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang batong binabanggit dito ay tumutukoy para kay Kristo. Siya na namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo. And Peter is the first great leader in the Church of Jerusalem. Sa unang Pedro, Kabanata 2, talatang 4 hanggang 6, pinaalala ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano na sila ay ang iglesia na itinayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta kasama ni Kristo, na siyang batong panulukan na pinili at mahalaga. Lahat ng nananampalataya
ay nagsama-sama sa iglesia sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas. Pinuri ng Diyos si Pedro dahil sa kanyang pahayag ng pananampalataya na siyang pundasyon ng kaharian ni Kristo. Ibinigay sa kanya ang susi ng kapangyarihan upang ipairal ang disiplina sa iglesia na maghayag ng kapatawaran ng kasalanan, magbawal at magpahintulot dito sa lupa, gayon din sa langit. Bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, maging handa tayo na maging pari o saserdote na tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Maging tulad tayo ni Moses na may malasakit sa mga inaapi at biktima ng walang katarungan upang ipagtanggol. Tularan natin si Apostol Pablo na binigyan ng Diyos ng magbago at ialay ang kanyang buhay upang maligtas at mapatawad ang mga tao sa kasalanan. Siya ay nakipaglaban na mabuti, natapos niya ang kanyang takbuhin at nanatili siyang tapat sa kanyang pananampalataya. Sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Hudyo at Hentil na dahil sa masaganang habag sa atin ng Diyos, ialay natin ang ating mga sarili bilang isang haing buhay, banal at karapat-dapat sa pagsamba sa Diyos. Ang huli, maging tulad din tayo ni Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin upang tayo maligtas sa ating mga buhay. Magsama-sama tayo sa iglesia na naghahayag ng kapatawaran at kaligtasan pang walang hanggan. Ituro natin ang mga aral na ating natutunan. Ipagbawal natin ang mga dapat ipagbawal at ipahintulot natin ang dapat na pahintulutan. At mamuhay tayo na mga saserdote at tagapamagitan ng Diyos at tao. Tulungan, pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos sa pagkatawag niyo sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning and have the peace and grace of God to all of us. Go ye and make disciples of Christ for the transformation of the world. To God be the glory. Sa pagkakataong ito, nais ko rin pong mag-iwan ng 3 katanungan upang ating talakayin ang mensahe nating narinig ngayong umaga. Ito po ang mga katanungan. Una, paano ang mga kumadrona ay naging pari at saserdote ng Diyos? Anong magandang katangian nila ang nagbigay ng pagpapala sa kanilang buhay? Excuse me. Ikalawa, bakit pinili ng Diyos si Moses na siyang magpalaya sa mga Israelitas sa Ehipto? Anong katangian nakita sa kanya ng Diyos? Ikatlo, paano at ano ang mga ginawa ni Apostol Pablo upang siya ay maging saserdote ng mga Hudyo at mga Hintil? Anong aral ang natutunan natin sa buhay ni San Pablo? Ito po ang mga katanungan. Happy Sunday to all and God bless you. Tayo pong lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat,
lumalang ng langit at lupa, at si Hesukristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ng Birheng Maria. Nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog ng mga pangako, kaloob, paggawain at pasasalamat. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Nagpapasalamat kami, Ama, sa lahat ng mga pagpapalang pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa mga biyaya at sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong makasamba sa inyo at maibahagi ang mga pagpapala na tinanggap namin mula sa inyo. Pagpalain mo ang lahat ng mga anak ninyo na nagmamahal, nagtatapat, at sumusunod sa inyong kalooban. At patuloy po ninyong ibuhos ang masaganang pagpapala ninyo sa bawat isang anak mo. Pagpalain mo ang iyong iglesia at ang kanyang ministeryo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Tayo po'y manalangin. Pinagpapasalamat po namin, O Diyos, na kami ay makakilala sa inyo at magkaroon ng kaugnayan sa inyo at tumanggap ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, na kami ay binigyan nyo ng pagkakataon na maging mga saserdote, maging tagapamagitan ninyo sa mga tao upang maunawaan nila, Panginoon, ang layunin ninyo na pagliligtas sa kanilang buhay. Patuloy mo nga po, Panginoon, na pagyamanin ang pananampalataya na tinanggap namin mula sa inyo. At patuloy naman namin itong gamitin para sa ikaliligtas at ikapagbabago ng buhay ng mga tao. At loobin mo nawa, Panginoon, na maranasan din namin ang espiritu ng kaawaan at pagmamalasakit sa mga taong nangangailangan katulad ni Moses. At gayon din naman, Panginoon, bilang mga tumanggap ng iyong pag-ibig at pagliligtas, tulungan mo kami, tulad ni San Pablo, na maialay namin ang aming buhay sa inyo at gamitin namin ito na isang handog na buhay, banal at kadugod-dugod sa iyong banal na harapan. At samahan mo kami sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo. Pagkalooban kami ng katatagan ng aming pananampalataya upang kaming lahat ay magtagumpay at matapos namin ang aming mga takbuhin na nananatili ang pananampalataya namin sa inyo. Ganon din naman, Panginoon, aming pong pinagpapasalamat ang buhay ng aming Panginoong Jesucristo na siyang matibay na panulukang bato, na siyang pundasyon ng iyong iglesia upang ang mga tao ay magsama-sama at maranasan ang iyong pag-ibig at pagliligtas. Tulungan mo kami na makapamuhay na naayon sa iyong kalooban upang matanggap namin, maranasan namin, Panginoon, yung pangako ninyo na isang buhay na walang hanggan. Sa iyong mga kamay, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay nito. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu at gamitin mo kaming maging pagpapala sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatiran sa iyong iglesia, sa aming mga kapwa na nangangailangan ng iyong pagmamahal at pagliligtas sa kanilang buhay. Panginoon, sa iyong mga kamay, inihahandog po namin sa iyo ang aming buhay na ito. Gamitin mo para sa karangalan at kapurihan ng iyong banal na pangalan. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, kasama ng aming mga kapatiran na nakaranas ng inyong pagpapala sa mga nagdaang mga araw. Ang mga kapatid namin, O Diyos, na biniyayaan mo ng patuloy na kalakasang pisikal, kalusugan ng kanilang lupang katawan. Ang mga kapatid namin, Panginoon, na gumaling sa kanilang mga karamdaman. Patuloy mo silang biyayaan ng malusog na pangangatawan, O Diyos, at ng patuloy na buhay. Ngayon din, Panginoon, pinagpapasalamat namin sa iyo ang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin
ang pagkakaloob mo sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Patuloy nawa naming maranasan, O Diyos, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan sa bawat araw na ipagkakaloob mo sa aming buhay. At patnubayan mo kami, Panginoon. Pangunahan mo kami at pagharian mo kami sa aming mga buhay ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang biyaya, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pakikipisan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang sumaatinawa at manatili magpakailanman. Amen. Every tribe will see your glory. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We
God, you'll never